Okay, welcome again to my channel, and this time we will be teaching you how to create your first ever website without coding. So you don't need to be a programmer to have your own website. Okay, so we will be using Canva. Okay, so let's start. This time naka-open na yung aking Canva, and ito yung first screen no, ng inyong Canva. So let's type in kung ano yung gagawin nating project. Okay? So I'll be typing in website, and then maglalabas ang Canva ng mga options natin. So we'll select this one, website. Okay, ilalabas ng Canva yung mga iba't ibang time templates na available sa kanya. No? So depende yan. Kung professional yung version ng Canva mo, mas marami yung makikita mo rito. Okay? So if you browse, if you hover do sa mga sample templates, may makikita ka mga numbers. So for example, this one is one out of six, ibig sabihin 6 pages yan. 1 of 7, ibig sabihin 7 pages yan. So mamimili ka. So on your left, makikita mo yung mga styles and mga themes na pwede mong pagpilian. No? So let's just click kung ano may gusto mong gawin o gamitin na style. So for example, pipiliin ko itong modern. Ayan. Babago yung listing natin sa main screen. So for example, sa theme naman, I want to select photo, business I mean. So ayan. Okay? So it's up to you guys kung ano yung gusto mong pipiliin o gusto mong piliin na theme. Later on naman kasi, imo-modify din natin yan. Okay? So let's select. Example. Okay, I'll be selecting this one. Okay? So, kung may napili ka na, you just have to click para siya na yung mag-appear dun sa ating main screen. Okay? So, let's wait. Ilalabas ng Canva later on yung ating napiling design or theme dun sa ating main screen ng Canva. So, ito na yun. Okay? So, first up, so tingnan natin, no? So, our page template has 1, 2, 3, 4, 5, and 6 pages. Okay, actually I can delete, I can add more. Okay, so just have to click yung add page para madagdagan ng page. So naging 7 na siya, or you can delete. So you just have to click yung trash bin na to, yung bin. Okay, yan. Okay, so later on titingnan natin kung hanggang saan tayo makakapunta o ilang pages yung ma-design natin, ma-develop natin. So first up, yung page 1 natin, ang ating munang i-develop. So for example, papalitan ko, ano gusto kong palitan yung picture. So, punta tayo sa elements. Okay, so I can type in photo. Okay, para maglabas ng option si Canva. So marami tayong photos dito. So, picture. Ayan. Okay. So, hanap lang tayo ng maganda o pogi. Pogi profile pic natin. Okay. So, maybe I have this one. Okay. Or maybe I have this one. Yeah. Okay. So, napalitan na natin no, yung ating picture or yung profile natin. So, maybe this time, palitan natin yung mga text na nakasulat sa ating screen. So, depende yan, no? Kung ano yung gusto mo isulat, maybe the name of your business or pangalan mo mismo, for example. So, i-relate natin sa mga ginawa nating mga Facebook pages before, no? So, I'll be creating a website this time for my business. So, I can have my business. Okay. So, maybe, so, page. Okay. So, tignan muna natin, ha? Itong logo, pwede na muna natin burahin yan. So, click ko lang yan, tapos click delete or backspace. Okay.
So, naubos ko na o natapos ko na yung aking first page. So, maybe balikan natin yan, no? I'll just go ahead with my second page. So, for example, I wanted to play a movie, for example, sa website ko. So, I can name this one yung second page natin, for example, play movie. Okay? So, paano tayo magpe-play ng movie? So, I can delete this one o itong mga items na nasa ibaba. So, you just have to click or drag, okay, or select and then click delete so as to remove. Okay? So, paano tayo magpe-play ng movie? So, doon sa ating listings o yung templates natin o yung tools natin, okay? So, I can select videos, okay? And then, maglalabas ang Canva ng mga videos available. Okay? So, I can select kung ano yung mga videos o kung ano yung video na gusto mong palitan o gusto mong i-play. So, you just have to click and drag and then that's it. Mapupunta na siya doon sa ating website. So, there is a need for you to resize. So, i-resize mo lang. Click and drag din yan. Okay. Isa-center lang natin. Okay. So, maybe I wanted to play another video, but this time, customized naman, no? Kunyari, meron akong naka-ready na YouTube channel or video, YouTube video na gusto ko i-play mismo doon sa aking website. So, puntahan natin, no? Gamitin natin yung page 3 o page number 3 o third page ng ating website to play that YouTube video. Okay. So, anything, no? Pwede kang mag-invento ng title, ng page mo, yung part na yun. Pwede kang mag-invento. Depende yan sa gusto mong gawin. Okay, so ito wala ng sense. So, pwede ko uling burahin, i-select, and then click delete. So, as to remove. And then, kuha ko ng aking YouTube video. So, may nakaredy na ako rito. Kopya ko lang yung link. And then, balik ako sa aking Canva. And then, this time, I will select embed. Okay. And then, I can paste yung aking link. Kanina, no? Yung kinopya ko kanina ng link ng aking YouTube video. Okay. And then, add design. Or add to the design. And then, that's it. Mag-appear na siya dito sa aking third page. Okay. So, i-resize lang uli natin. Center, etc. So, this time, nag-play tayo ng video using the YouTube. Meron yung nakaready nating YouTube video. Okay? So, ano pa yung gusto mong gawin doon sa inyong website? Okay? Maybe uh, you wanted to connect with your clients. Okay? So, this time, I may say, label natin to na contact us or contact me. Okay? So, i-delete ko lang yung mga items na hindi ko kailangan. Okay, so Canva, meron siyang way para makapag-generate ng code. Okay, so ito yun, or ng QR code. So, search mo lang yan, or dito sa case ko is na gamit ko na kanina. No? So, I can click QR code. Okay, and then there is an edit for you to attach kung ano yung URL na nakakonect mo sa YouTube, do sa QR code. So, for example, I wanted to connect yung aking business page. So, punta ako sa aking Facebook page. Then, copy ko yung URL na yan. And then, yun yung aking ipipaste dun sa URL to generate yung QR code. Okay? Automatic siya na yung mag-generate yan. Hindi mo na kailangan pa mag-download ng mga ng QR code generator, etc. So, ang Canva meron yan.
So that kapag clinic to, ibig sabihin pupunta yan doon sa aking YouTube o sa aking Facebook. Okay? Okay, so ano pa yung pwede natin gawin? So maybe ito yung page 5 ayoko nang gamitin. So I just have to delete it. So yun yung bin. Click mo lang yan, mawawala na yan. Then yung pang-anim kanina na number 5 mo yun, pwede ko na rin i-delete yan. Okay? So nakakaapat o nakakaapat na pages na ako. So this time i-test muna natin para natin i-post, no? Para makita natin kung ano yung kalalabasan niya. Okay? But first, punta ka muna sa taas. Andito yung title, no? Ito yung title na makikita mo sa taas ng yung page. So, parang ito yung magiging page titles mo o title mo. So, pwede natin baguhin yan. Double click natin yan. Okay? Para kapag niran natin yung ating website, ito na yung makikita. My business. Okay? So, this time, paano natin i-run? Paano natin makikita kung ano yung kinalabasan ng ating ginawang website? So, click on share. Okay? This time, pipiliin natin yung website dahil nga website yung create natin. Okay? So, mamimili tayo rito ng web style. So, may apat yan na style. So, yung presentation, yung scrolling, isa-isay natin yan mamaya. Okay? So, isa-isay natin. Unahin muna natin yung presentation style. Okay? Click the open website. Ilalabas niya sa another tab yung ating create o na-create na website. So, ito, naglo-load na siya. Okay, so ito yung aking yung ginawa nating website, no? Ang pogi. Yan. Then may arrow doon so that you can scroll do sa iba pang page. So ito yung ating next page. So yan yung nagpe-play na video na nakita natin sa Canva. So yung third page natin kung natatandaan nyo, no, nag-play tayo ng YouTube video naman. No? Yung ating YouTube video. Okay. Oops, nalagpasan natin. So ito yung YouTube video naman na nilink natin. So using the URL ng video ng YouTube video na na-create natin. And then the last one, ito naman yung QR code to connect do sa ating Facebook page. Okay? So that's one. Okay? So balik tayo sa Canva. Try naman natin yung ibang style. Itong scrolling. Okay? Click scrolling and then open website. So Canva will open another tab para sa another version ng ating page. Okay? So this time, wala kang makikitang arrow. This time, mag-scroll naman siya. Meron kang scroll bar sa gilid so that you can see yung mga pages. So ito yung second page, ito yung third page, and then ito naman yung ating fourth page, yung last page natin na may ating QR code. Okay? So let's try another one. Classic navigation. Okay, try natin kung ano yung tsura niyan. This time, magkakaroon siya ng menu sa taas. Okay, so ayun yung title, no, na sinasabi ko na pinalitan natin kanina. Siya yung magiging title ng ating page. Then to scroll down or to go to another page ng website na na-create ninyo, so you just have to click kung ano yung mga main title nung kaninang ginawa nating pages. So ito yung play movie. Okay, ito naman yung nag-play tayo ng YouTube video. And then, ito naman yung contact me naman nag-create tayo ng QR code. Okay? Then, let's try yung last one, yung standard. Okay, open website ulit. Okay, so just the same. Then, nag-scroll lang siya. Okay, so yung kanina kasi walang scroll button sa right side. Okay, and then the same. You have your option. So, to click doon sa title. Okay, para mag-navigate ka doon sa iba pang part ng ginawa mong website. Okay?
So that's the four options pag na-generate ng website. So let's go back sa ating website o sa ating Canva. Maybe there is a need for you to customize, no, yung website kasi nga medyo bland, medyo dry, no? So palitan natin yung font, palitan natin yung background colors, etc. Okay, let's do this. Okay, sa style, click on the style, and then start natin yung font muna. So you just click font, and then pwede ka mamili kung ano na yung mga font. So kapag may bayad yung Canva, so mas marami kang font na makikita rito. Okay, so maybe let's select this one, Poppins Bold. Okay, or let's try this one kung anong style. Okay, strict hand, fixed hand. And then sa baba, meron dong options na it will be applied to all pages. So yung apat na pages natin, i-apply niya lahat yung napili nating font. So, yeah. Okay. This time, colors naman yung papalitan natin. So, click on the color option ng styles. And then may mapipili kang group of colors, okay, available sa'yo para hindi ka na mahirapan pa. So, you just have to click, and then pwede kang mag-scroll o mag-shuffle dun sa color available, no? Color palette na tinatawag. So, hanggang sa makita mo kung ano yung gusto mong color talaga. Okay? So, palitan natin. Okay, pili tayo pumpkin pie. Tingnan natin ito. Kung mas maganda. Okay, so it's up to you talaga kung ano yung gusto mong design. Okay, so punta tayo sa next page. Click on that. And then, pwede mo palitan ulit. Okay, this one. Try natin ulit. Another color. Okay, and then yung last one natin. Yan. Okay. So, medyo maganda na, no? So, depende talaga yan sa style mo, guys. Kung ano yung gusto mong gawin mo sa page mo. Okay? So, that's it, guys. And sana may natutunan kayo. And welcome again sa aking website o sa aking YouTube channel. Thank you.